Ayan, rise and shine sa lahat ng manonood. Nandito po tayo sa isang simpleng pangkabuhayan na pwede po tayong kumita dito. And kasama po natin ang entrepreneur and owner of Sally's Homemade Kakanin, si Miss Sally Lau. Hello, good morning. Good morning, Welcome Jackie. to Rise and Shine. Okay, yung Thank t-shirt you. mo and my watch magkakulay. Yan. Okay, siya po, syempre ito ang business niya, yung homemade kakanin. Yes. And how long have you had this business? Almost 9 years. 9 years, 9 okay. years. And you were the one who started it? Yes. Ah, okay. So, paano naman kayo nag-umpisa dito? I mean, kayo ba ay, did you take lessons? Or Yes. marunong talaga kayo? Yes, since ang family ko is mahilig kami sa mga sweets, so naisipan namin itong business na to. Nag-aral ako ng one-day seminar. One-day seminar. Yes, doon sa culinary. Culinary school, di ba merong one-day seminar ng mga kakanin? Yes. Yun. And then sa YouTube, kumukuha din ako doon ng mga recipes. Then ini-improve ko lang. YouTube, ngayon na lang yon kasi noon wala pa naman, di ba? Yes, yes. Okay. And then, kung pwedeng turuan nyo kami at yung mga misis na nanonood na kung sila ay nasa bahay lang, kung pwede sila kumita sa paggawa ng kakanin. Magandang business ito. So today, ang ituturo natin is yung Biko Langka. Wow, Biko Langka, Kasi favorite. we have two kinds of Biko. The other one is Biko Ube. So this one is Biko Langka. Start tayo sa malagkit. Mas maganda kung purong malagkit rice ang magagamit natin. Kasi pag may bigas na halo natin, matigas siya. So, kailangan lahat malagkit. So ito, isasaing natin. This one is good for 3 llanera. Isasaing natin siya. Ang pagsaing, ang secret namin is huwag nyo lang isasaing basta-basta sa pure water. Mas maganda kung yung sabaw ng gata, which is yung second piga. Yun ang tinatawag natin na coconut milk. Yung Okay. second piga ng gata. So yun ang ipangsasaing natin. Then lalagyan natin ng konting asin. Mas maganda kung may konting asin. So, walang tubig? No, Or no, no. just yung pangalawang Yung pangalawang piga. Okay. Mas malinamnam siya. And then, yung first step natin, dito sa unang kawali, is yung gata. Coconut cream. Yan yung first piga ng gata. So, lulutuin natin ng lulutuin hanggang sa maglatik siya. Kaya natin nilalatik para yung aroma niya mas lumabas. Mas magiging mabango ang biko nyo. Then, medyo naglalangis-langis siya. Yun ang pinaka-secret. Ito na siya. So, kanina, no, pag Yan nilagay, parang puting gatas nga. Tapos nagiging parang ganyan. water muna siya na, di ba, yung gata niya. Naglalangis-langis. So, hihintayin mo na maging ganito. This is called latik. But hindi yung almost tuyong-tuyo siya. So, ganito lang. Kasi yung aroma niya nandyan. Sa separate kawali, doon yun naman tutunawin yung brown sugar. Merong very dark. Pwede nyo haluan ng white yon para wag masyado maitim. Kasi magmumukhang chocolate ang biko nyo. O kasama natin, ang pangalan mo? Nora. Nora. Oh, Nora. Matagal na siya sa akin. Ah, very good, Nora. So, yan, tutunawin nyo siya. Wag nyo tutunawin sa water. Pure sugar lang siya, brown sugar. Tutunawin nyo hanggang sa lumabas yung amoy, yung mabango siya na parang medyo sunod-sunod. Gano'ng kadami po yung brown sugar na nagamit natin? 1.5 cup sa 1 llanera. Okay. And then, kailangan tuloy-tuloy para hindi tuloy-tuloy, kundi tumigas. masusunog siya. Okay. Then, eto na siya, tunaw na. Imimix na natin tong una nating niluto na gata. So, ito, hinalo na po yung unang pigang gata Yes. at saka yung brown sugar. Haluan natin ng konting pangalawang piga. So, since medyo malamig yung second piga, mag-ano ulit siya bubuo. So, hahaluin mo yan ng hahaluhin. Okay. And then, pag medyo tunaw na siya, that's the time na ilalagay mo na yung langka. Hindi pwedeng from the start mo ilalagay ang langka. Kasi pag overcook siya, nawawala na yung aroma ng langka. Haluin ng huliin para... Halo ng halo kasi masusunog siya. Kundi maglalasang sunog yung biko mo. And then, pag okay na siya, that's the time na ilalagay mo na ito. Yes, Ito- lahat ng malagkit. Ito malagkit. Kailangan, ang secret dyan, halo din ng halo. Para ang consistency niya is malagkit. The more na hinahalo mo siya, mas maglalagkit yung bigas. Ito na yung finished product niya. Wow!
Ayun po. Okay, so ito, yan po, makakagawa ng ilang ganito? Sa isang llanera, 16 pieces. 16 na ganito. Ganitong Okay, so hiwa, double of 16 this. pieces. Yes. Kasi ito, 8. 8 pieces And then, lang po. magkano po natin pwedeng ibenta? Magkano muna ang ating puhunan? Pinakapuhunan natin, since yung ingredients kasi natin medyo mahal, so nasa 180 to 200 ang pinakapuhunan mo nung isang llanera. Isang llanera, Yes, sa which store, makes 16, 16 pieces. Nabebenta namin yun ng 480, 30 pesos per slice. So almost 100% ang kita mo doon. Ang bawi. Sa Ako na lang. ganitong laki namin, almost 3/4 kilo ang nagagawa namin dyan. Mhm. Maraming salamat po kay Miss Sally Lau sa kanyang shinare sa atin para sa mga mommies, para sila ay pwedeng kumita maski sila ay nasa bahay. So Miss Sally, saan po kayo pwedeng makontak, or kung sila ay gustong makatingin ng inyong mga kakanin, saan po sila pwedeng pumunta? You can visit our 4 outlets, SM North EDSA, Robinson Galleria, SM Bacoor, then Robinson Imus. Nasa Okay. food court po kami. Ayan. And you can call us for orders, 0928-784877 or 362-0669. Okay, and then how long in advance na kailangan mag-order? At least 2 days before, kasi yung preparation ang matagal. Siyempre, Or you can- freshly made po yan. You can make your order direct from our outlets. Okay, and 2 days in advance din po. Yes, 2 days advance. Okay, thank you very much again po, You're Miss Sally. welcome. Ayan Thank you po, for the mga opportunity. mommies, kaya mo to.